Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na po, muling binanatan po ni Congressman Marcoleta itong mga Makabayan Black. Kasi po, nung nakaraang araw po, di ba, nagpahayag nga po ng pagtutol po ang Iglesia ni Cristo doon sa ginagawang impeachment para kay BP Sara. So dahil doon, bilang nagpatawag po ng fellowship, pero sabi nga ng iba, biglaang emergency meeting po yun. Kumbaga parang ano na rin po yun, loyalty check. So nagbigay po ng showing of support daw yun ng mga congressman dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang ipinagtataka o yung ibinunyag dito ni Congressman Marcoleta, sa 200 pumirma para magbigay ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, wala po doon yung mga pangalan ng mga Makabayan Black. Kaya nga po kung iisipin nyo, bakit hindi sila pumirma doon? Kasi nga sila yung nag-file po ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga nagbigay na rin naman si Pangulong Bongbong Marcos ng opinion niya or suggestion na wag na nga i-impeach si BP Sara kasi hindi naman daw, kumbaga parang hindi naman daw kawalan si BP Sara at hindi naman daw yung makakatulong para sa ikauunlad ng mga mamamayang Pilipino. Kung tutuusin, tama naman yung sinabi doon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang Makabayan Black, alam naman natin na yan ay mga traidor, mga hindi sumusunod, mga matitigas ang muka. Katapos mong pakainin, ibigay mo yung kanang kamay mo, kakagatin pa yung kaliwa mo. Ganyan yung ginagawa ngayon itong Makabayan Black na pagkatapos silang bigyan ng suporta ni Martin Romualdez, mukhang sinusuway po o sa salitang sinusuwag po ngayon na itong Makabayan Black yung utos or opinion, suggestion ni Bongbong Marcos na huwag na i-impeach yung Vice President Sara Duterte. So, doon sa 200 na pumirma na nagbigay ng manifesto, na nagbibigay ng suporta na kumbaga sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos, ni isang Makabayan Black congressman wala po doon. Dahil nga ang pinaka main purpose lang naman talaga ng Makabayan Black is makabawi dito sa mga Duterte, particular ngayon kay Vice President Sara Duterte dahil nga wala na sa pwesto si Pangulong Duterte. So si Vice President yung kanilang tinatarget ngayon dahil nga alam naman natin na ang mga Duterte ay talagang nilabanan po ang mga NPA at galit na galit sila sa mga NPA. Kaya nga 'di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, naubos yung Makabayan Black. Talagasan talaga sila ng todo. Kaya nga kung papansinin mo, yung mga nag-file ng impeachment is lahat miyembro po ng Makabayan Black or ng mga NPA sympathizer. So, ano pa i-expect natin na hindi talaga yan susunod dahil nga never naman silang nakipagtulungan sa gobyerno. Lahat naman talaga ng ginagawa ng gobyerno is para sa kanila is mali. Kaya nga dito, binanatan dito ni Congressman Marcoleta itong mga Makabayan Black na parang talagang ipinamukha na rito ni Congressman Marcoleta itong Makabayan Black ay talagang never tong susunod at talagang susuway ito sa gobyerno. So ito, panoorin po natin itong pagbira ni Congressman Marcoleta sa Makabayan Black. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga birada ni Congressman Marcoleta. So yung maliit na bagay na ginagawa nyo, na pinagtatalunan nyo dyan, sapagkat wala namang kapupuntahan, wala namang ibubunga, kahit sa buhay ng isang Pilipino, sabi nga, tempest in a teacup. Opo. Kapag ginawa nila ito'y direktang paglaban doon sa opinion ng Pangulo. So sa Makatwid, dito pa lang, sa pinabanggit mo, kung totoo yan, yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito, ay kunwari lang.
Ganun po. Ano yung kunwari sa English? Ito, hypocrisy. Aha. Kunwari yan lang. Ano, pagpapanggap, pagbabalat kayo. Ito yung nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, nagsimulang silang mga mangalap, makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot dyan. Dapat pala, alam Kaya ng sabi ko Pangulo. sa iyo, magrarally ako. Ganun po. Siguro kung may pipirma. Kasi ang nag-initiate... Yun lang pagtatangka ng pagpipirma. Magtatangka ba yun kung walang basbas? Makabayan Black Kong Hindi talaga sumusunod sa Hindi. presidente ito. Ginagamit lang ng mga yan, kunwari lang yan. Kunwari lang ba ito? Yung bang gumagamit ba sa kanila? Yung bang gumawa ng manifestong ito, ay tatanong ko sa inyo, sumama ba yung Makabayan Black? Hindi po. Wala nakapirmata dyan po. Kaya nga, pero doon sa pag-uusig, sa confidential fund, kinasangkapan sila ng leadership. Hindi nyo napansin yun? Kitang-kita naman, Kong. Di gano'n, kunwarian lang ito. Yun lang pagharap ng Pangulong Duterte sa Quadcom, ang unang pinront agad yung grupo ng Makabayan. Kaya nga, kasi alam itinabi nila. pa siya doon sa kalaban ng Pangulo. Naintindihan naman natin lahat yun eh. Kasi, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito'y pagkukunwari lang kapag pinilit nila. Makakapag-initiate ba yung mga yon kung walang basbas? Magpapagod lang sila eh. Sinong pipirma dyan? Halimbawa, kung walang basbas ang Pangulo, di 4 lang silang pumirma. Ako naman, Kong. Isasama mo yung isang akbayan. Yung bagong dagdag, Na patagi-tagilid yung bibig kong magsalita. Dilima lang sila. Tapos na. Ibig sabihin, maniniwala pa rin ako na nakikipagkais na yung kabuuan ng Kamara. Sapagkat ang pinagmulan ng pagpipirma, 5 lang ang katapos-tapusan. So yun ang bibilangin pala natin. Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Pero ang chismis sa ata, Kong, parang higit na raw sa higit na raw sa 5 eh. Sa mga tweet. Chismis na naman sa akin, Kong. Itong pagkakaisang ito, pinaglalaruan ng taong bayan. Ako naman, Kong. Meron pa rito eh. Pagkakaisa kanya katapatan. Isip-isipin mo. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita eh. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifestong ito? Ako naman, ko, sabi ko nga, bawalang galang sa mga nagsusulong ng impeachment. Mukhang iba ata pagkakaintindi nila sa salitang pagkakaisa at pagkakatapatan. Kasi may sariling yan eh. May sariling ideolohiya, Kong eh. Yan ang malungkot dyan eh. Kaya tinatanong ko sa inyo, kung kasama sila dito sa manifesto, kung hindi pala, bakit sila yung pinaka-aktibong puwersa nung ginigisa nila ang dating Pangulo at nung ginigisa nila yung kanyang anak na nagkataong pangalawang Pangulo ng ating bansa? Doon sa mga nakalagda. Bakit sila yung bida doon? Sa mga nakalagda. Sila pang nakapagpapakulong at sasayaw-sayaw pa sila kapag nakapagpakulong sila. Sasabihin nyo sa akin, nasaan ang katapatan? Nasaan ang katapatan? Hindi ba pagkukunwari lahat? Itong mga miyembro ng Makabayan Black, tatanungin ko kayong dalawa. Meron na bang programa ang ginawa ng ating bansa mula pa nung panahon ni Emilio Aguinaldo? Hanggang ngayon, sa Panguluhan ni BBM. Buong panahon, Emilio Aguinaldo, sino may sumunod sa kanya? Sino sumunod? Sa kasaysayan na Nelson? Serious Menya yata. Manuel Luis Quezon. Sino pa? Elpidio Quirino, bahala na. Magmula doon hanggang ngayon, meron na bang ginawa ang mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Na para sa kanila, tama. Na meron silang approval? Kahit siguro panahon ng revolusyon ko, wala kasi wala nang ginawa ang ating bansa na ikinasiya nila. Lahat ay kinamumuhian nila. Parang sila ipinaglilihi pa lang sila, namumuhi na sila sa gobyerno. Kaya nga nung nakaraang araw, di ba Nelson, ang ating punto dyan sa bagay na yan, may mga pagkakataon, minsan nakikipag-tactical alliance sa kanila ang gobyerno sa simula, pero sa kalagitnaan talagang humihiwala yan eh. Pangulong Duterte, Pangulong Noynoy, at ngayon, ayun ang nakakatakot kapag nagkaroon kayo ng pakikipagkasundo sa grupong ito. Ngayon, alam niyo, maganda punto rito nung itong talakayan nila. Kasi kung maaalala ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagdagay siya ng mga makakaliwa sa kanyang gabinete.
Pero ano nangyari? 'Di ba? Inaahas si Pangulong Duterte kaya nangyari sinibak niya yung mga pinaglalagay ng mga cabinet member na makakaliwa. At ang isa pang natatandaan ko nung isang beses na itong Armed Forces of the Philippines ay nagharap sila o nagsagawa sila ng press conference, iniharap nila yung mga ah, sinasabi lang mga sinaklolohan nilang mga dating miyembro ng NPA. Pero pagdating doon sa press conference, inilaglag yung AFP. So, nakapagsalita yung mga sumuko, di yung umano na nagbabalik loob sa gobyerno. So, nakapagsalita sila ng mga hindi magaganda tungkol sa AFP. So, ito talaga yung papakita na mahirap pagkatiwalaan itong mga makakaliwang grupo, yung itong mga sympathizer ng NPA. Kaya ang sa ginagawa nitong ng gobyerno natin na inopen yung ating gobyerno para sa mga makakaliwa, isang napakalaking ano yan, napakadelikadong desisyon. Dahil diyan sa party list system na yan, nakapasok yung mga NPA na yan sa gobyerno natin na iginigisa yung ating gobyerno sa sariling mantika. Biruin mo pinasisweldo yan ng taong bayan, pinasisweldo yan ng gobyerno, tapos itong mga pinasisweldo ay lumalaban sa gobyerno. Ganyang kawalang hiya yung mga NPA sympathizer na yan. Biruin nyo yung hinihingi ni Pangulong Bongbong Marcos na manifesto na wag nang i-impeach si Vice President Sara Duterte, tinabla nito mga Makabayan Black. May basbas yun ni Speaker Romualdez, pero the fact na ang hinihingan ng opinion dito ng presidente ay yung mga congressman, sila pa yung mga tumanggi at nagmamalaki na hindi naman daw, kumbaga may separation of power nga naman yung executive at ang legislative. Ngayon, baka naman talagang may basbas ni Romualdez yung pagsasampa ng impeachment dahil nga wala namang ibang choice si Romualdez, kailangan siraan si Vice President Sara Duterte para pagdating ng 2028 medyo makakuha siya ng magandang boto. Dahil nga kung ngayon gagawin yung eleksyon, napakalayong manalo itong si Romualdez. Kaya nga ang pinakapunto rito ni Congressman Marcoleta, huwag kayong magtiwala sa mga NPA sympathizer. Hindi nga sila sumama doon sa fellowship at hindi sila pumirma doon sa manifesto na nagbibigay ng suporta sa presidente. Pero pagdating doon sa sinasabi nga nila sa Quadcom hearing, doon sa Committee of Good Government and Public Accountability, sila yung mga nangunguna. 'Di ba? Sila yung nangungunang umuusig. Napakalinaw ng sinabi rito ni Congressman Marcoleta na itong Makabayan Black, dapat talagang sibakin na to, tanggalin na to, wag na iboto. Kaya nga ngayong election po, nakikiusap po kami sa inyo, wag na nating iboto itong mga Makabayan Black na NPA sympathizer. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.